Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay ito pong naganap na pangbubuli elite, no? Pagbunggo, panghaharas ng Chinese Coast Guard sa ating Rory mission papunta po dyan sa Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre. Pero bago po nangyari yan, the previous day, hinaras at binuli winater cannon ang isa nating, dalawa, na BPAR ship dyan po sa Baho di Masinloc. At sa katunayan nga po, nasira po yung radar equipment ng isang BPAR ship. No? So, hindi natin alam kung paano po sila mananagot dyan. At eto na naman po tayo. Patuloy po, no? Tumitindi ang panghaharas, pangbubuli ng China sa atin. Pero bago po yan, i-flex po natin itong Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagla-likes at nagsishare ng ating mga videos. May God bless you all. So, eto po mga kababayan, no, sa ulat ng PTB, hihiramin natin yung video nila. This is about 2 minutes video na kung saan yung panibagong panghaharas. Actually, nabunggo pa nga ito mga kababayan. Binunggo talaga eh. No? Kasi po doon sa mga ulat ng mga news media, no, sinabi nila RAM. Ibig sabihin, binunggo. No? So, eto po. Panoorin po natin itong ulat sa PTB. Shout out po sa PTB. Hindi pa man humuhupa ang tensong dulot ng pambobomba ng China Coast Guard sa mga sasakyan ng BFAR sa Baho de Masinloc kahapon, muli na namang nagkaroon ng girian kanina ang mga barko ng China at resupply boats ng Pilipinas na patungong Ayungin Shoal. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Sa video na ito mula sa Philippine Coast Guard, makikita ang dalawang barko na pinagigitnaan ng isang maliit na sasakyan sa gitna ng dagat. Kita rin na binobomba ng tubig ng barko sa kanan, ang barko sa gitna. Pero hindi ito kuha mula sa engkwentro sa pagitan ng resupply boats ng BFAR at ng China Coast Guard kahapon. Panibago na naman itong insidente na nangyari malapit sa Ayungin Shoal kaninang umaga lang. Ayon sa National Task Force West Philippine Sea, nagsasagawa ng routine ng resupply mission para sa BRP Sierra Madre, ang BRP Cabra ng PCG at resupply boats ng Unaiza May 1 at ML Kalayaan. Nang harangin sila ng mga barko ng CCG at Chinese Maritime Militia. Sa isa pang video mula sa Unaiza May, kita ang isinasaboy na tubig sa kanila ng CCG. At sa sobrang lapit ng dalawang barko, maya-maya lang ay tumama na ang Chinese vessel sa resupply boat. Sabi ng NTF-WPS, dahil sa pambobomba ng tubig, nasira ang makina ng ML Kalayaan at kinailangang ito pabalik ng Palawan. Nagkaroon din naman ng pinsala ang mast ng BRP Cabra. Sa kabila naman ng panghaharas, narating ng Unaiza May ang BRP Sierra Madre at matagumpay na naisagawa ang resupply mission. Muling kinundina ng task force ang panggigipit ng puwersa ng China na naglalagay sa buhay ng mga Pinoy sa peligro dahil umano sa tila planado at paulit-ulit na pagkilos ng mga barkong Chino laban sa mga sasakyan ng Pilipinas. Nagiging kaduda-duda tuloy ang sinseridad ng China sa panawagan nito para sa isang mapayapang dialogo. Dagdag pa nila, hindi makakamit ang kapayapaan sa rehiyon kung patuloy na babaliwalain ang karapatan ng ibang bansa. Nanawagan rin sila sa China na maging responsable at katiwa-tiwalang kasapi ng international community. Joshua Garcia, para sa Bayan. So yan po, no, mga kababayan, no, sa pagkakadinig ko dalawang barko ang nasira. Pero matagumpay naman yung isang barko na nakarating doon sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra Madre. Ang nakakaasar diyan mga kababayan, no? Aside sa paulit-ulit na binobomba tayo, at nakita nyo yung Chinese militia vessels nila, kaantabay ng Coast Guard, ginagamit ng Coast Guard yung mga yan. Bakit mag-isa yun? Yung barko na yun. Nasaan ang escort niya? Hindi ba pwedeng escortan yan ng Philippine Coast Guard? Para hindi mangyari yung pangbubuli, pangwawater cannon. O nasira po yung makina ng isang barko. O paano yan? Di po ba? Ito po, sa ulat ng Philippine News Agency.
2 PH ships damaged in second consecutive China Coast Guard harassment. O, kita niyo yan? So, ang involved po dito, the Philippine vessels involved were ML Kalayaan along with BRP Cabra, BRP Sindangan, and Unaysa May 1. So, meron palang mga BRP, mga Coast Guard yan, dalawa. Pero doon, nasaan sila? Naiwanan o nasakote ng mga Chinese maritime militia vessels? Bakit hindi tayo rin gumawa ng mga militia vessels natin, yung maritime? No, yung PMM, Filipino Militia Maritime Vessels, tama ba? Para ma-counter natin tong mga Chinese militia nila, oh. Wala mang ginawa yun, kundi magmanman lang eh. No? Mag-escort sa mga mangingisda nila sa dyan sa Coast Guard, oh. Kawawa naman, oh. Nasira, makina, sabi doon, di ba? Tulad nga po doon sa previous vlog ko, wala nga ganong nanood doon dahil galit na galit tayo dahil kinakastigo natin ng Coast Guard. Diyan naman, nasaan din yung Coast Guard na palibutan pa? Sabi, dalawa daw po yung apat sila, no? Na nandyan, no? BRP Cabra at BRP Sindangan. O baka naharangan niya ng CMM, yung Chinese Maritime Militia Vessels. O sira-sira, paano gagawin dito? Sinong mananagot dyan? Puro na lang tayo kondina, papel-papel. Di po ba mga kababayan? Tulad nga po nung na-vlog natin, yung mga ibang kababayan natin nandun sa ex-account ni PCG Commodore J. Tariela, no? Spokesperson ng West Philippine Sea. Galit na din po sila. I-water cannon ninyo na rin yung Coast Guard na yan o yung kanilang Chinese Maritime Militia Vessels. Nasaan ang Coast Guard? Mabuti pa yung Coast Guard nila, may escort ng CMM. Tayo mag-isa, ang tapang natin mga kababayan. Matapang talaga tayo. Hindi maaano ang katapangan natin. Pero sa sobrang katapangan natin, ayun, no, nabubuli tayo. Biruin nyo yung matapang pa ang nabuli. Wala eh. Hayaan nyo lang tayong mabuli para i-document natin ng i-document, makita ng international community. Nakita na po yan. Nakita na. O bakit ito sa ulat ng Manila Bulletin paulit-ulit din silang kumukundina Envoys condemn China's repeated illegal dangerous acts versus PH vessels. Ayan. Japan, the United States, and the European Union condemned the repeated illegal and dangerous acts by Chinese Coast Guard vessels against Philippine vessels after deploying water cannon against ML Kalayaan and Onaysa May 1 of Ayungin Shoal on December 10. The ambassadors of these countries expressed concerns over the latest incidents in the West Philippine Sea, which followed a water cannon attack on 3 Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tatlo pala yun, hindi pala dalawa. Biruin nyo yun. Yan po yung mga sinabi nila. Ayan, nandyan po. Diba? Alam na ng international community. No, even not Japan, not United States and European Union, yung mga iba pa nating kakampi. Alam na lahat ng buong mundo kung ano po ang ginagawa sa atin ng China. Tayo ang pilit nilang ginagago. Ganyan din bang ginagawa nila sa mga karating nating bansa? Tingnan nyo, sira. Ilang barko ang nasira? 3. Diba? Isa dun sa Bipar, 2 dito sa Ayungin. Ngayon po, ano po ang sabi diyan ng 2 senador, no? Si JB at si Subiri. Unahin natin yung kay JB. Ito kasi si JB nung sinabi niyang pauwiin na yung yung ambassador ng China sa Pilipinas, tinira po siya ng mga pro-China na Pilipino, no? Talaga po siyang sinira-sira po siya, ginawan po siya ng disinformation campaign. Pero hindi nagpatinag si JB. Ayun po sabi niya, JB Ejercito insists Chinese envoy should be repatriated, officially declared persona non grata. Yung repatriated, pabalikin, paalisin na, no? Iuwi nyo na. Yan po yan. Senator Joseph Victor Ejercito has renewed his call, kasi may nauna na siyang panawagan for the repatriation of Chinese Ambassador Wang Zilian, saying his recent
pronouncement of the Philippine government has done nothing to ease the tension between the Philippines and China over the hostile actions carried by the latter in the West Philippine Sea. Ejercito made the call in light of recent illegal and aggressive act carried out by the Chinese maritime militia against a civilian Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. O, civilian yan, ha? Tingnan nyo. Which were then on their way to bring supplies to Filipino fishermen near Bajo de Masinloc. Biruin nyo, hindi tayo re-reclaim sa Bajo de Masinloc. Hindi tayo nagre-reclaim sa Ayungin Shoal. Nagbibigay lang tayo ng supply, humanitarian reason. Pero sa tingin nila, masama po gumawa ng humanitarian reason ang mga kapwa natin Pilipino. Ganyan po sila kasalaula. Wala silang humanitarian reason. Wala silang humanity. Kasi walang pakiramdam ang mga yan, mga ganid. No? Ito po sabi, to the Chinese ambassador who confronted Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Browner Jr. saying, "Stop provoking us. It is imperative that he be repatriated to China and officially declared persona non grata." Ay gago, ang kapal ng mukha ng Chekwa na yan. Dapat talaga lang yan, maalis na yan dyan, paalisin nyo na. O Pangulong BBM, anong ginagawa mo? No, it's a sign of protest, mga kababayan. Pero, wala eh. Ang mga Pinoy, mababait eh. Tsaka mas love nila ang Chinese noodles. Kasi yung mga gadget nyo, yung mga dyan, made in China. No? Mura na, madumi pa. Ito pa, his overt hostility and combative stance are counterproductive, especially when what we need is a diplomatic figure to alleviate tensions between the Philippines and China during this critical period. O, ayan. No, ang tapang talaga nitong Chekwa na to. Pabalikin nyo na yan. Isa sign of protest. Pangulong Bongbong Marcos. No? Kakaasar lang. Wala. Tikom na tikom mo. Ito, isa pa. Si Subiri. GMA News. Subiri urged Marcos to send Chinese envoy home. O, ayan na. Si Senate President na. Ang nananawagan kay Pangulong Marcos. No? Na pauwiin na itong Chekwang si Wang. Lahat sila mahilig magwang ano? Ano yung meron sa ano niyan? Wang. Gumaganon siguro, no? Wang Zilian. Following yet another use of water cannon by Chinese vessels against Philippines vessels conducting a resupply mission to BRP Sierra Madre, Senate President Juan Miguel Zubiri on Sunday called on President Bongbong Marcos to send Chinese Ambassador Wang Zilian back to China. Subiri sought the ambassador's expulsion after the Chinese Coast Guard consecutive action against Philippine vessels over the weekend, first in the Scarborough Shoal and now in Ayungin Shoal. I urge President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to send the current Chinese ambassador home. He has done nothing to address the continued attacks of his government on our troops and on our people. Correct. Tama po yan. It caused severe damage to ML Kalayaan engines and damage to BRP Cabras masts and endangered the lives of the crew. O ayan, 2 barko, no, sa Ayungin Shoal, 1 barko sa Scarborough Shoal. Ito pa po ang sabi niya. Subiri denounced the incident, adding that China has no heart o had no heart. Totoo naman. Wala po silang puso kasi walang humanity. Hindi sila marunong gumawa ng humanitarian mga peke po. Di po ba? I strongly condemn the latest attack of Chinese ships on Philippine government vessels in the West Philippine Sea. This was a humanitarian mission and still China choose to attack them. They have no heart. They have gone from unlawfully blocking us from navigating our own waters to now deliberately damaging our vessels and endangering the lives of our people. Correct. Kaisa po ako ni Senator Mig Subiri sa kanyang panawagan. Pangulong Bongbong Marcos Jr. Wala munang ninong-ninong. No? Kasi dapat din nating manawagan tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang aksyon? Sabi nga ni Hontiveros, aksyon.
Hindi diplomatic protest. Tama na, sobra na. Sabi rin ni Bato, manalangin tayo kasi itong China, hindi yan, ini-ignore lang nila ang mga diplomatic protest. Hindi nila pinapansin yan. Sa totoo lang, pinagtatawanan tayo ng mga gago na yan, ng mga inchik na yan. Pero yung iba nating kababayan, walang pakialam. Tulad ng inyong Vice President Sara Tammy Duterte. Nananatili po siyang pipi, nananatiling tikom ang kanyang bibig, nananatili siyang bulag. No? Ayaw niyang tignan yan. Bakit, mga kababayan? No? Maraming dahilan siguro, pero ito, bibigyan ko kayo. Ha? Kung sa mga ibang bansa na nangyayaring mga sakuna o mga giyera, meron po siyang issue. No? Ito, may nakita po akong quote card. Ipapakita ko lang sa inyo. Pagbigyan nyo na to. Ayan, no? Sa impact leadership ko po ito nakita. Sabi dito, Sara Duterte on international issues, on Russia-Ukraine, on Israel-Hamas, yung sa ICC, tapos itong sa Amnesty and Peace Talks. Pero pagdating sa West Philippine Sea, blanco po ang utak niya. Blanco. Tahimik siya. Bakit, mga kababayan, tahimik siya? No? Kasi po, malaki po ang pakinabang nila sa China, mga kababayan. Napakalaki. At eto pa po, mga kababayan, no? Pakinggan nyo to. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima. So yun po, no? Pakinggan nyo. Personal niyang nasaksihan. Siguro, sa akin pong opinion, kailangan niyang personal na masaksihan ang nagaganap na pangbubuli, panghaharas ng mga Chekwa na ito sa West Philippine Sea. O better yet, pumunta ka doon para personal mong masaksihan, animal ka. Wala, tamilmil po eh. Ang depensa ng mga kakampi niya, hindi naman daw siya ang presidente. Wala siyang foreign policy. Ay hindi pala siya presidente, bakit doon sa quote card meron siyang sinasabi sa mga international events? Di po ba? Latest nga noon, meron siyang sinabi sa Russia and Ukraine. O sa Israel-Hamas, sa ICC. Di ba? Mga international event yan. O ba't wala siyang ngayon sa West Philippine Sea? Tapos sasabihin niya sa kanyang campaign period dati, mahalin natin ang Pilipinas. Ulul. Huwag niyo kaming gaguhin. Hindi mo mahal ang Pilipinas. Mahal mo lang ang sarili mo. Kasi kung hindi ka involved, wala kang pakialam. No? Pinipili mo lang ang i-involve mo yung sarili mo. O, paano ka magiging presidente? Presidente ka lang ng sarili mo. Ha? 'Di ba? Wala kang say. Yung pinakita niyang katapangan, yung nanapak siya ng sheriff sa kanila. Matapang siya, nandoon siya sa Davao eh. 'Di ba? Bayan niya yun eh. Tapang niya doon sa Davao. Pero ngayon, asan ang tapang mo? Tamilmil ka, pipi at bulag ka sa pangyayari sa West Philippine Sea. Aside from that, no? Selfish eh. Personal. Kailangan ako muna, mabomba muna ako, maharas muna ako bago ako magsalita. Isa pa sa mga nakikita ko. Eto, mga kababayan, noong August 9, 2023 report ng Philippine News Agency. Davao City, China's Tian Inc. Sisterhood Pact. So yung Davao, saka itong isang city sa China, nagkaroon ng sisterhood. Nag-sign sila, no? Magtutulungan sila. So pang ilan na itong Tian, no, na isang city sa Davao na sisterhood nila. Ang sabi dito, ito, Tian is the third Chinese sister city of Davao after Nanning and Jinjiang. So ilan na tatlo ang tie-up nila. So, ibig sabihin, talagang sila ay
mga maka-China. O eto pa, sa Sunstar, ha? Eto, kailan ito ni-report mga kababayan? September 27, 2023. Baste values China's contribution to Davao City's growth. Tapos, nung merong anniversary ang China, di ba nagsalita pa si Duterte, yung inyong Tamil Mil na BP? Talaga po sila ay cozy-cozy, friendly-friendly. Tapos, yung lola nila, nakapangalan po sa isang building dyan, sa isang university dyan sa China. So, ang laki po ng tie-up nila sa China. Kaya kung magsasalita siya against dyan sa China, sa West Philippine Sea, sa pangbubuli nila sa mga kababayan nating mga Pilipino, eh baka malaki ang mawawala sa kanila, sa bayan nilang Davao. O diba? Selfishness, mga narcissistic, makasarili. Kaya delikado po na maging presidente yan sa 2028. Namimili ng mga issue na gusto niya lang. Kung ano lang po yung convenient at concern siya, yun lang ang sa pag-uusapan. Pero pag hindi na sila involved, parang ang Davao ay hindi sa parte ng Pilipinas, wala kaming pakialam sa inyo. Ayun ba ang mahalin natin ang Pilipinas? Baka ang gusto nyo mahalin natin ang Duterte. Mahalin natin ang Davao. Ayun po yan. Biruin nyo si Speaker Martin Romualdez, kinokondina nila yan. May House resolution nga sila di ba? O, si Senate President, kinokondina. Si JB, kinokondina. Si Hontiveros, o sige, kampihan na natin kasi talagang sila ang may pagmamahal sa bayan. Pero yung second highest position in the land, ano kayang klaseng tape ang nilagay dyan? O baka nilagyan ng glue ang nakalagay, ang pangalan ng glue o tape, no West Philippine Sea. Yun. Kaya hindi niya maibuka. Maibuka niya na lahat, wag lang ang bibig niya sa West Philippine Sea. Kasi bakit? China ang involved Kaya pag maging presidente ito, bye-bye West Philippine Sea. Bye-bye Palawan. Bye-bye Baho de Masinloc sa Zambales. Bye-bye Spratlys. Ipapaalis ang BRP Sierra Madre. Yan po yan Bakit? Tuta ng China. Kaya kayo, huwag kayong pabubulag sa mga naratiba ng mga pro-Duterte. Tamil Mil. Ano ang sabi ng tatay niya? Pamigay nyo na lang yan, tubig lang yan. O, di ba? Kasi, walang pakinabang ang Davao. Kung magsasalita sila ng against, yari ang Davao. Aalis ang mga Tsekwa. Di po ba? Di ba ganyang ginawa ni Xi Jinping? Ayaw ng ponduhan, yung mga sinabi lang po ponduhan nilang proyekto sa ating bansa. O, tama, mali. So, yan po, no, mga kababayan, no? Kinokondina ng mga international community, kinokondina ni Subiri at ni Ejercito na pauwiin na yang walang hiyang inchik na ambasador ng China sa Manila at ang inyong Vice President Sara Tamilmil Duterte nananatiling tikom ang bibig, nananatiling pikit ang mata sa nagaganap sa West Philippine Sea. Bakit? Sinabi ko na sa inyo ang mga rason. Hindi Davao ang concern. Hindi Duterte ang concern. Mga Pilipino, hindi Dutertes ninyos. Yan. Mga hindi Dutertes ang involved, kaya wala silang pakialam. Yun po yan. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.